Nay Pidela. Ito ngayon ang sitwasyon dito. Magandang umaga po ngayon sa inyo. Ito po ngayon ang sitwasyon dito sa area namin, sa Daang Uldog, Dalandanan, Valenzuela City. Kung saan po nagganap nung nakaraan yung illegal na pagigiba ng mga unidentified construction workers na gumigiba ng bahay namin na wala silang maipakitang court order galing ng korte. At hindi sila nagpapakilala, wala silang ID at wala po silang pagkakilandan nga po. Ayaw nila magpakilala sa amin. May nagmamonitor po kami ngayon dahil sa pagbabanta nila na talaga daw po kami ay gigibain dito. So, tinitingnan po namin yung sitwasyon. So far naman po, wala pa pong bumababa at walang bumababa dito sa area namin. Kaya kami po, nakahanda na po kami. Kung ano man ang mangyari, ay pagtatanggol namin ang aming mga sarili, ang aming propriedad at ang aming buhay. Kasi wala silang mapakitang court order galing korte. At kung meron man po, kung umakyat sila ng korte at makakuha sila, nanalo sila at emission sila ng court order, ang dapat po mag-i-implement no, na magpapatupad ay ang sheriff, court sheriff, na i-assist ng mga pulis. Pero nangyari po sa amin mga nakaraang linggo, inumpisahan nila ng June 1 hanggang nung nakaraang linggo ay puro mga illegal. Hindi makakilalang mga tao yung nagigiba dito sa mga bahay namin dito sa Daang Uldog. Ngayon po, kung ano man ang mangyari dito, dedepensahan lang po namin yung mga sarili namin, no? Yung mga nakahanda na po kami mga bato dito. Self-defense. Self-defense po. Unlawful aggression. Laban po sa unlawful aggression nila, kailangan po namin pagtanggol ang aming buhay, ang aming ari-arian, ang aming mga bahay na ginigiba nila nang wala silang court order galing ng korte. Ito kalaking bato. Hindi lang ho yan, marami pa. Nasa. Nasaan yung sako? Pasensyahan po nakatimbre naman na po yan Nakatimbre na rin yan sa pulis. Kung matamaan namin sila, kasalanan nila yon. Hindi ho kami ang nanguna. No? Alam naman na yan ng PNP. Gusto nila, magreklamo sila, pagka nasaktan sila. Kasi nasaktan na rin ako, muntik nila akong mapatay. Nila akong patayin dahil pinipigilan ko na huwag gibain ang pader. Yung ginawa nila, hinulog nila ako sa bako. At yung mga bumaba dito noong nakaraan, mga nakainom na namumula yung mga mata, dapat ipa-drug test. Hindi namin alam kung saan galing yung mga guns na yun na nagpapanggap na mga construction workers. Magtangka na gumiba sa amin, pasensyano kung masaktan kayo. Wala kayong court order. Kahit na may pulis pa dyan. Natibre naman na yan sa pulis Hi, buntis! Hi, buntis! Okay po.
Magandang umaga po sa mga bashers ko at saka sa mga flooding trolls. Mga flooding trolls, mga pakawala nila. Para ako ay putaktihin ng mga squatter kayo dyan. Mga ganon, di ba? Wala kayong alam. Wala kayong alam dito sa status ng lupa namin. Kaya free kayong manira, mag-bash, or whatever. Hindi naman ako affected eh. Kasi wala kayong alam. Kami lang may alam kung ano laban namin. At kung ano ang karapatan namin. Okay? Have a nice day. Okay? Sige lang. Mag-flood kayo. Mag-flood kayo dyan. Tatawanan ko lang kayo. No, mga trolls nila. Bayar trolls. Hello po, Tita Ani. I love you, Tita Ani. I miss you po. Sayang po, wala po kayo kahapon. Magkakasama po kami ni Ate Maru, ni Ate Lynn, ni Mama Ling. Hindi po kompleto yung ating best friends forever. Kami lang po yung nakapunta. Yun nga po, naiintindihan naman namin, wala kayo dito sa Pinas. Nandiyan kayo sa Amerika. Ingat po kayo palagi, Tita Ani. Mahal na mahal din po namin kayo. Si Mavi, mahal na mahal po namin si Mavi. Dadasal po namin na bumalik siya. Wala naman po imposible pag naghimala ang ating mahal na Panginoon. Papagalingin pa siya. Opo, Tita Ani, dadalawin po uli namin si Mavi. Pagka medyo nakaluwag kami. May naayos lang po kami problema dito sa Dangolpo. Sa aming humble place. Yan. Ang mga ano dito, Tita Ani, mababait ang mga tao dito. Pero nakahanda na rin po sila. Nakahanda na rin. Pag ginalaw nyo yung mga bahay nila, pasensyahan po tayo. Oh. Nakatimbre naman sa pulis yan eh. Pinoprotection na lang namin yung aming mga bahay. Okay? Ang aming buhay at ang aming ari-arian. Opo, Tita Ani, sana pag uwi niyo po uli ng Pinas, maka-attend na po ako sa ating Grand Reunion. Get together. I love you, Tita Ani. Salamat po sa lahat ng mga tulong, sa mga pasalubong, sa lahat po ng mga blessings na sinishare niyo sa amin. Maraming salamat po, Tita Ani. Ingat po kayo lagi, ingatan niyo yung sarili niyo. At sana pag uwi niyo uli ng Pinas, makasama na ako sa inyo. That time po kasi may lakad ako Kaya hindi po ako, out of town po ako noon. Kaya hindi po ako nakasama sa inyo sa Vikings pa yun. Pero thank you po doon sa pasalubong na binigay niyo po. I love you, Tita Ani. I love you po kila Tita Maru, sa lahat. Kay Ate Lynn, kay Mama Leng, kay Honey Jassy, kay di nakapunta, kay Kabayan Chiki, kay Grace, sino pa ba? Pumunta ko yung isa eh. Pa po ba yun? Si Ate Bubsy. Yan po yung matatagal ko talagang dekada na po ang aming, para kami pamilya, ang aming pagkakaibigan. Talagang pinanday ng panahon ng aming pagkakaibigan. Para ko sila mga ate, titang. Wala akong masabi. Isa yun sa blessings na binigay sa akin ni Lord, na binigyan ako ng kagaya ng mga kaibigan. Hindi ko naman ituturing na kaibigan, kundi kapamilya. Although malalayo ang lugar nila, kanya-kanya kaming lugar. Si Tita Ani nasa Amerika. Pero andun ang aming pagsasama na hindi natin masabi na hindi mawawala, hindi na mapuputol. May mga nawala na rin sa amin, si Kuya Casper, Alamarquia, si Kuya Casper, si Kuya Om. Masaya namin pag magkakasama kami.
Thank you po, Tita Ani. I love you po. Bye-bye po. Tulog na po kayo. At gabi na sa Amerika. God bless po. Tita Ani. Ang pagkakaibigan na hindi sinusukat sa yaman o sa material na bagay. Tandaan niyo yan. Ang pagkakaibigan ay sinusukat sa pagsasamahan, sa respeto, at saka sa sa pagmamahal, sa pagbibigayan, sa kasi hindi naman ano yan eh, ang pagkakaibigan kasi yun yung masarap na nararamdaman mo habang nabubuhay ka. Material, come and go yan. Bibigay sa iyo ng blessing si Lord. Material na bagay lang yan. Pero yung pagsasamahan, lahat yun habang tumatanda ka, naalala mo kung ano yung pinagsamahan nyo noon at ngayon na masasabi ko. Kaya i-treasure nyo po yung mga kaibigan nyo, yung mga totoong kaibigan na hindi kayo iniiwan kahit sa laban, sa problema. Huwag kayo kumuha ng mga kaibigan Marites, Militera, mga Brunhilda, Maldita, whatever. Yung naninira sa inyo, nagbabackbite sa inyo. Pag ganun kaibigan nyo, iwanan nyo, mga walang kwentang tao yun. Sabihin ko sa inyo. May mga nagsasabi po sa akin na dami raw basher pala. Yan yung mga basher na yan, mga walang kwentang tao yun. Hindi ko makilala yung mga yun. At di naman nila ako kilala na personal. Huwag kayo pa-affected dyan. Ako nga po hindi na-apektuhan, kayo na-apektuhan. Nina-mind conditioning po kayo ng mga yan. Baka wala po yan, mga kalaban. Nagugurgur dito. Gina-job demolition ako. Wako Pacquiaos. Wapakels. Sino ba to? Si Tom? Hindi. Yan niya, mga basher na yan. Binayaran niya, tsaka mga pakawalang trolls. Nasa sa inyo na po yan kung maniwala kayo kasi wala na akong pakialam. Hindi ko naman po ito nilalive dahil gusto ko may manood ng mga marami. Hindi ko naman kasalanan kung nag-trending yan. Totoo lang. Ngayon kung ayaw nyo akong mapanood, i-block nyo. Hindi ko kayo pinipilit. Wala akong pakialam. Basta gusto ko nakikita ko ano yung mga kasamaan na ginagawa ng mga nakapwesto. Ang tao ang makapangyarihan, hindi sila kasi niluklok lang natin sila, binoto natin sila. Hiram lang nila yung mga pwesto nila na pangyarihan nila. Bakit ba sila naluklok? Sa pamamagitan ng boto nyo. Tapos yung mga tao, pagka nakaupo na sila, ano ginagawa sa mga ordinaryong mamamayan? Inaapi, ginaganito. Tama ba yan? Ginaganito. Gusto niyo ba mangyari sa inyo yan? Nangyari sa amin? Mag-isip-isip kayo. Malapit na naman ang eleksyon. Yung iba dyan, tawa kayo ng tawa. Pag kayo rin ang mangyari sa inyo, nangyari sa amin. Tingnan ko kung makatawa kayo. May mga katawa. Tayo yung kaya nga tayo nag-e-elect ng mga opisyalis sa taas para sila yung magpaganda, magpaunlad sa buhay natin, tulungan makaahon sa kahirapan yung mga maliliit, bigyan ng hanap buhay, livelihood programs or whatever. Hindi tatanggalan mo ng trabaho, tatanggalan mo ng bahay, tatanggalan mo ng Bill of Rights, yung karapatan ng tao. Masunod lang yung gusto nila, kapritsyo nila. Mali yun. Hindi nangyayari pagka inelect na yung mga politiko na na-elect dahil sa pamamagitan ng boto ng tao. Pag nakapwesto na, abay sila na hari. Natatakot na yung mga butante, yung mga bumoto sa kanila, under na lang nila.
Paano tayo? Nasaan ang proteksyon natin? Nasaan ang proteksyon ng mga maliliit? Ng mga mamamayang ordinaryo, lalo na yung mahihirap na hindi nila kaya ipaglaban ang karapatan nila. Kaya mag-isip po kayo pagdating ng halalan. Huwag kayong magpabayad ng boto nyo sa halagang 1,500. Kasi maaring mangyari sa inyo ang nangyari dito sa amin. Paano nyo lalabanan ang karapatan nyo kung sa inyo mangyari ito nangyari sa amin. Hi nanay, love you. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo? Oh, asa si kuya? Si kuya? Oh. Kain lang kayo, nay. Inom kayo ng gamot. Maintenance nyo. Inumin nyo. Sige po. Hi, sis Will Ann. Miss you. Kamusta kay brother Ambo? Ambo Disor, ang aking kapatid. Ayan. Lalay ako. Nakita nyo ba yan, mga sugat ko? Tingnan nyo yung mga pasapot dami. Pinamedical ko na ho yan. Pinablatter ko na yan. Dami yan. Medyo gumaling-galing na. Tingnan nyo yung ginawa sa akin. Ginagawa ko. Nakita nyo ba yan? Dami yan. Makatao ba yung ginawa nyo sa akin? Makatao ba yan? Tuhod ko, ito pa. Makikita ko sa inyo. Nakita nyo pa yung mga pinagagawa nila sa akin ngayon? Nakita nyo yan. Matapos natin iboto, na inaasahan natin makakatulong sa atin pagpapaunlad ng ating komunidad. Ito ang inaabot. Naka-blatter na yan. 2 beses na yan eh. Iniipon ko yan. Yung isa dun din. Sa harapan. Inano rin ako. Sinaktan din ako. Ngayon sinaktan na naman ako. Dahil pinipigil ko lang na wag. Nagiba na kasi yung pader namin. Pinipigil ko na wag niya ituloy. Ano ginawa? Pinaandar. Hinulog ako sa sa basket nung kanyang bako. Tapos yung mga pulis wala rumisponde. Babaldog yung ulo ko dahil nulog ako eh. Buti nakatungkod ako. Tapos may nagsasabi dyan, ba't daw ako sumakay sa bako? Gago ka ba? Hindi ka sasakay, ginigiba yung bahay mo, walang court order. Talagang mga trolls na to walang utak at i-basher nyo. Puro lang kayo pambubulit. Squatter radio. Nanigas kayo. Tawanan ko lang kayo. Okay, vlog nyo pa yan. Magsawa kayo. Yung mga matatalinong tao, di naman naniniwala sa inyo. Yung mga bobo lang naniniwala sa inyo, tsaka yung mga walang pinag-aralan. Yung bang mababa ang IQ, yung mababa yung pangunawa, yun yung mga mapapaniwala ng mga bashers tsaka trolls. Pero kung ang mga nanonood sa 1.5 million na nagka-trending ay nag-iisip at mga intelihente, makikita sa mga salita nyo palang trolls na kayo tsaka bashers. Yung mga kasing utak nyo, yun yung maniniwala sa inyo kagaya ng utak nyo. Maliliit ang utak. Mahilig lang mambole. Bole-bole. Okay? Pero yung mga matatalinong tao, mga edukadong tao, matatalinong tao, makikita yan kung ano nangyayari sa amin. Yun nga lang, nagpa-medical ako nito eh. Ano sabi sa akin? Ano ba nangyari dito sa mga kasi pinigilan ko pudok yung bako. Grabe naman yung ginawa sa inyo. Bakit court order pa sila? Wala ho eh. Hindi rin nagpapabigay ng ID tsaka ang gumagalo na nagigiba. Construction workers. Ay mali yun. Hindi dapat ganun. Dapat may court order sila. O, tingnan nyo. Di ba matalino kasi doktor siya yun eh.
Sabi ko yun na nga po, Dok, hindi nga nag-aakyat sa korte para i-expropriate kami o whatsoever para makakuha ng court order kung manalo sila at ipatupad ng sheriff or sheriff na i-assist sana ng police. Ang sabi ni Doc, ay mali yun. Mali. O, naintindihan agad. Kaya itong mga basher na to tsaka trust. Magigigil kayo na kung makatakihin kayo sa puso niyan. Makakaawa kayo. Tatawa lang ako. Kaya pag kami nag-ano sa akin, Chris, inuulan ka ng ano, may hayaan niya, kaya inuulan niya kasi pinapahina yung loob ng mga miyembro namin. Siyempre, nababasa, inaatake ako ng trolls, sa bashers. Yung mahina ang loob, sabihin, wala na, inaatake na si Ate Chrissy ng bashers, sa trolls. O, di ba? Kala nyo ganon? Hindi! Hindi rin naman tanga yung mga miyembro namin. Minamind condition ninyo. Naging ano lang kayo, para kayo tanga. Oo, yun miwala sa inyo tanga. Kaya masasabi. Hindi ganun yung mga tao ng damol. Napapaniwala. Ay, tirahin nyo ako. Tanan nyo ako ng basher at saka trolls. Hindi nyo mapapasuko ang tagadaang uldo. Kung yun ang ano nyo na maniwala sa inyo yung mga miyembro ng Dangol Group, sorry to say, buo ang loob nila. Oh, yun na nga. Hindi ko tabi kami ng DOT ng PNR. Squatter kami dito. Tama ka dyan, Glenn. Ayoko na lang makipagtalo sa kanila kasi hindi naman nila naintindihan kung anong sitwasyon natin dito. Kaya ako mag-bash. Ang alam nyo, ang laban namin nasa korte. Yun lang, bashers, trolls, ang laban namin nasa korte, nasa ombudsman. Period. Okay? Kaya ano sabihin nyo dyan, bahala kayo sa buhay. Yes, totoo yan. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila atakihin sa galit, sa gigil o whatever. Hindi natin sila papatuloy. Sinasabi ko lang naman na makawala sila, diba? So, ayun. Tahimik naman po dito ngayon. Kung ano, si Manong, nagwawalis-walis. Makita ko sa inyo. Ayun, nagwawalis-walis siya. Tahimik sila. Pero kami nakahanda. Nakahanda kami. Pasensya na sila. Pag tinamaan sila niyan. Wala silang court order eh. Magpapatupad niya sheriff. Ha? Court sheriff. Tapos may assist ng police. Kung umakyat sila sa korte. Kasi maghihiring pa yan eh. Pag umakyat ng korte. Haharap ang magkabilang panig. Siyempre haharap kami. Haharap din sila. Diba? O, kunyari, nanalo sila. Sige, nanalo sila. Siyempre, magpapatupad niya ang korte. Magbababa ng court order para i-demolish kami dito. Ngayon, kung nangyari yon, yung magbibigay ng papel, court order, ang magpapatupad nun, court sheriff. Kukuha siya ng polis para i-assist siya, nagibain kami. Kung yung mangyayari yung gano'n, nasa ganong punto, hindi kami lalaban, kusa kami aalis. Oo, totoo yun, kung may court order. Kunyari talagang legal, nanalo sila, umakyat sila ng korte, at nabigyan sila ng court order. Aalis kami, wala kayong maririnig. Pero hindi yun eh. Mga guns na pinabababa nyo dito. Mga construction workers na walang kinalaman sa usapin dito. Inuutusan nyo. Nakainom. Namumula mata. Para nakadroga. Dapat ipag-drug test. Nalilisik ang mga mata nila. Na parang wala silang remorse. Parang handa silang pumatay ng kapwa nila Pilipino dito sa Dangoldog. Ano na nangyayari dito sa amin. At ngayon,
may nakatimbre sa amin na kami talaga dito raw ay titirahin talaga ang bahay namin ngayong araw na to. Kaya nandito kami sa bubong. Kasi sinabi sa amin na talagang kami raw ang unang gigibain dito para daw yung pag nagiba na raw bahay namin, bibigay na rin daw yung ibang nakatira dito, sunod-sunod na raw. Parang domino effect. Pag nagiba nila yung bahay namin, mapipilayan na raw yung mga taga-daang Uldog at bibigay na rin daw. Kaya kami ang unang titirahin dito para libain ng mga unidentified construction workers. Yun po ang totoo nun. Ngayong araw na ito, naka-schedule. Kaya tinitignan po namin ngayon kung may bababa. So far, wala naman po. Kasi maaga pa lang nandito yan. Nag-assemble na sila dito. Para pagtangkaan na gibain yung ano. At binubutas po nila yung mga pader namin dito. At tinutuklap po yung mga bubong. Yan. Kaya nag-aabang po kami. Pero wala po kami ngayong mga nakitang unidentified construction workers na nanlilisik ang mata ng mga lasing na namumula ang mata nila na nangangamoy alak. Wala po sila ngayon dito. Wala po ako nakikita. Yun po ang katotohanan po. Kasi ngayon po talaga tinatarget nila na mag-iba kami. Walang ititira daw sa bahay namin. Kaya po kami nakahanda. Nakahanda na po kami. Kung masaktan namin sila, self-defense po yun. Wala silang court order. At di po sila nagpapakilala. Yun po ang katotohanan dyan. Hindi naman po kami nananakit. Ako pa nga po nasaktan eh. Kaya lang this time po, ay talagang self-depensa namin ng bahay namin, ng buhay namin, at ang mga ari-arian namin, at ang mga aso namin, mga alagang hayop namin, mga pusa namin na alaga namin nasa loob. Kailangan namin proteksyon na nasa loob ng bahay. May mga buntis po nakatira dito, kagaya dito, nakatira dito, buntis. May mga buntis doon. Nanay ko na trauma na, hindi makakain. Lahat po iyan, isasama namin yan sa kaso. Yung ginagawa nyo na epekto doon sa matatanda, na trauma sa ginawa nyo, kahit na may tao sa loob, giba kayo ng giba, wala kayong court order. Bawal yun. Pagka may nakatira, bawal magiba ng may tao at may nakatira sa loob ng bahay. At lalo na wala kayong court order galing ng korte. Bawal yun. Sa batas natin, babag. Yun po. Sa ngayon naman po, wala pa naman po yung tao dito. Magla-live na lang po ako kung ano man po yung mangyayari para mapanood nyo po ng live. Kung sakali man po na may bababa, mapanood po ng live. Kayo na po ang hahatol. Kung ano man po ang mangyayari mamaya kung sakali may bababa talaga, ay mapanood nyo po ng live. Yun lang naman po ang ko, para makita ng tao kung ano nangyayari talaga. Hindi lang sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar. Kumbaga, eye-opener kami. Pinakikita lang namin kung ano pang nangyayari ngayon at ang sitwasyon sa ating mga lugar-lugar, diba? Bakit ganito nangyayari? Wala nang hustisya. Ang mga maliliit, kawawa. Kawawa tayo maliliit. Sino tutulong sa atin? Lalo na yung maliliit na hindi nila kayang lumaban. Lalo na mahirap lang sila, wala silang pera para lumaban sila. Hindi rin naman ganun kataas ang inabot ng pag-aaral nila para sila ay makalaban at malaman nila kung anong karapatan nila. Nakakaawa yung maliliit.
na tao. Sila yung mga biktima eh. Sila biktima ng walang hustisya sa bansa. Kawawa sila. Sana yung mga may mga magaganda at mabubuting puso pa dyan. Yung mga may konsyensya pa. Sana naman, mamulat sila. Ipatupad nila ng tama ang batas. Tulungan nila yung mga ape, na agrabyado. Kayo yung mga may natitira pang puso dyan, malinis ang puso, ito pwesto sa gobyerno. Tulungan nyo kami. Kami mga maliliit na kawawa na inaapi na walang kalaban-laban. Tulungan nyo po kami. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. At yan ay magiging indulhensya nyo sa Diyos. Lahat tayo mamamatay. Lahat yan, hindi natin madadala yan sa hukay. Pero yung kabutihan, yung may natitira pang kabutihan sa kalooban. Pumilos po kayo, tulungan nyo kami na hirap. Ipatupad nyo po ng tama ang batas na walang pinipilingan. Ipatupad nyo po na may patas po na hustisya dito sa bansa natin. Kahit mahirap man po kami, hindi lang po ang batas ay para sa mayaman. Sana po iparamdam nyo sa amin, sa mahirap, sa ordinaryong mamamayan, na patas ang batas sa Pilipinas, na hindi lang ang mga mayayaman ang may batas, kundi umiiral din sa amin maliliit, na bigyan kami ng hustisya at maging patas ang batas. Yun lang po ang hinihiling. Sa mga ikinauukulan po, meron pa po nanonood, nakikinig sa akin. Maawa naman po kayo kasi hindi naman po tayo habang buhay na bubuhay. Kukunin at kukunin tayo ni Lord. Meron tayong kanya-kanyang mission sa buhay. At darating ang araw, lahat po tayo talaga, aminin man natin hindi, mamamatay tayo lahat. May kanya-kanya nga lang po tayong kamatayan. Hindi natin. Pero yung maiiwan nyo na nakatulong kayo, na ipagtanggol nyo yung mga nangangailangan, mga naaapi. Isa po yan na indulensya nyo sa Panginoon pag tayo'y kinuhaman. Meron kayong pagharap nyo sa Panginoon, meron kayong maipakikita na gumawa kayo ng kabutihan, nabubuhay pa kayo. Tayo. Yun ang pasis natin kay Lord sa pangalawang buhay natin kung tayo mamamatay. No? Kasi lahat yan may iwan natin kahit anong bilyonaryo ka pa. Maiiwan po natin lahat yan. Hindi natin madadala yan sa hukay. Pero yung gumawa po kayo ng kabutihan, yun po yung tatanong sa inyo ni Lord. Nung ikaw ba'y nabubuhay, gumawa ka ba ng kabutihan sa kapwa mo? Tumulong ka ba? O naging masama ka, naging ganid ka. Hi! Diba? Ayun lang po. Maraming salamat po. Mamaya ulit magtalay. God bless us all po at magandang umaga po sa inyo. Hi Mel! Hi Ate Beth! Salamat. Thank you Sis Will Ann. Sign up muna ako mamaya kung ano man dito. Update ko kayo araw-araw kung ano kaganapan para makita nyo live. At ganun din po, mag-ingat din po tayo lahat kasi may bagyo. Pag-ulan ngayon tsaka bumabaha. Mga safety precautions po natin, gawin natin. Gandaan natin, pagkain, malinis na inumin. Pagkain importante po para kung bumaha, hindi mo kayo makalabas pa sa labas. May makakain po kayo at may inumin po kayo malinis. No? Iwas din po sa pagluso sa baka kasi puso ang leptospirosis po. Maraming salamat po and God bless us.